Bakit nga ba kailangan pang mag-request ng isang overtime form or OT form na tinatawag? Ano ba ang kahalagahan ng papel na yan? Pwede naman na siguro magtrabaho na lang. Ganun din naman yun. So, tapusin mo yung video na to. Ibabahagi ko dito kung ano yung importansya ng isang OT form sa ating business. Ako nga pala si John Ray Gumahad, ang founder, president at CEO ng GNB Dynamics Corporation. Meron na tayong 9 years na experience pagdating sa printing business. Kaya sigurado akong meron akong maibahagi na malupit na experience pagdating dito. So, bago ang lahat, ikukwento ko muna sa inyo um, yung experience namin pagdating dito sa overtime. Yun, lagi sinasabi ng mga tao, boss, patayan lagi trabaho dyan kasi puyatan, inaabot ng magdamag, ilang araw na walang tulugan, kawawa naman yung mga empleyado. So, sabi nila, grabe naman yung boss dyan. Kupal naman ata yan. Parang walang awa dun sa mga empleyado. So, siyempre, tayong mga owner, ah, hindi natin binabaliwala yun. Kasi, nagre-reflect sa atin yun sa company natin. At the same time, naawa din naman tayo sa mga tao. So, sa madaling salita, in-evaluate ko ngayon yan. Nakita ko, na-review ko yung CCTV. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan bakit nagkaroon ng sobra-sobrang puyatan, daming overtime. Um, ayun nga, lumabas doon sa aking evaluation na may factor yung sobrang dami na load o maraming trabaho ang kinuha or inano natin. So, normal na magkaroon ng overtime. Pero, nakita ko din na yung mga tao, meron din naman silang, may factor din kung bakit tayo umaabot ng ganon katagal, magdamagan. Kasi ang ginagawa ko naman nun, pag marami yung gawa, marami naman ako on call. So, binabalance ko rin naman yun. Pero hindi talaga maiwasan. Minsan yung mga in-house mo pa ng mga tao, yun pa yung ah, gumagawa ng eksena o gumagawa ng paraan para magkaroon ng delays o hindi matapos yung trabaho. Kasi na makikita mo sila, yung galaw, parang imbis na idugtong lang or napakadali lang, dinadaan pa nila sa mabagal o parang sinasadya na talaga. Uh, Yun, dahil nga sa mga problema na yun, mm, nag-come up ako sa ano na mag-request ng OT form para magkaroon sila ng commitment. Um, ang ginawa ko, for example, mag-overtime sila. O sige, anong matatapos nyo? Ilang oras kayo mag-overtime? Ilan kayo? At bakit nyo overtime yan? So, dahil doon sa ginawa ko na yon, medyo nabawasan unti yung mga delays, yung mga back job, or yung overtime mismo yung puyatan. Kaya kahit papano, nakalesen tayo dun sa payroll at yun nga puyatan. Kasi pagka yung mga tao naman natin sobrang puyat, ah,
Minsan dinadahilan na lang yung trabaho o yung puyat, pero yung totoo masama na loob, basta nagkakaroon ng matinding effect yun. Kaya eto, bakit kailangan natin bakit kailangan pa ng OT form sa ating mga kumpanya at ano ba ang kahalagahan nito? Unang-una, pag sinabi mong overtime, ito kasi yung ah, lagpas na, kumbaga, dun sa regular natin na trabaho, umover siya. So, doon natin makikita ngayon kung bakit nagkaroon ng overtime. Magiging basis natin yun o basihan natin. Unang-una, kailangan na ba natin mag-hire ng tao? Or medyo bawasan natin yung pagtanggap ng trabaho? Ah, or minsan, yung mga tao natin ba ah, skilled o may alam ba talaga dun sa ginagawa nila? Bakit umaabot sa ganun? Meron ka namang proseso o meron ka namang tinuro na procedure kung paano gawin. So, yun yung kahalagahan nun. Isang ano din siya, basihan ng performance ng bawat empleyado. Bakit nagkaroon ng sobrang daming overtime? Ah, yun, mai ano mo doon, ma-evaluate mo, ma-analyze mo kung bakit dahil doon sa overtime form na yon. Ah, isang indicator din siya na may dapat tayong trabahuin bilang negosyante. Kasi hindi hindi ano 'yun, hindi ideal, hindi dapat tayo matutuwa bilang owner o ah, nagmamay-ari o CEO ng isang kumpanya kung nagkakaroon ng maraming overtime. Siguro ano lang yung ano tawag nila, yung pag seasonal, yun, posible siguro magkaroon ng overtime. Pero pagka yung regular lang naman na araw, regular na mga pasok, wala namang kakaiba, pero nagkakaroon pa rin ng overtime. So, yun yung indicator na meron tayong ayusin. Either sa sistema natin, sa makinarya natin, sa production natin, sa process natin, sa empleyado natin, sa pagtanggap ng trabaho. Baka hindi yun yung line of products natin. Kaya nagkakaroon ng delays. So, dapat ano yun, evaluate talaga natin para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan sa bawat ano. Kasi sabihin ng mga tao mo, sir, kasi nagkaroon tayo ng delay. Hindi naman namin alam yan. 'Di ba? Signage maker kami, tapos pagawin mo kami woodworks. Pagawin mo kami semento, kung ano diyan. So hindi hindi talaga nila linya. So kailangan natin ayusin 'yun. Naniniwala ako na lahat ng empleyado, sa umpisa okay yan. Kahit tayo naman, lahat ng empleyado, pagdating dyan sa unang araw hanggang mga 2, 3 buwan, maayos yan. Nagiging pasaway lang naman yung mga yan kasi nga, yung tipong wala tayong maayos na sistema. Sila din mismo hindi alam kung ano yung mga dapat nilang gawin. Tayo din bilang owner, iba rin yung ini-expect natin sa kanila. So, walang malinaw. Walang malinaw na ano na usapan o agreement. Ang OT form is an agreement din eh. Nire-request nila, sinusulat nila anong dahilan kung bakit nila overtimean, ano ang dapat matapos. And then,
ikaw naman o yung supervisor o kung sino man ang assign para mag-approve dyan, ibig sabihin, nag-sign ka, pinayagan mo sila, nag-agree ka na mag-overtime sila. So, it's an agreement pa din. So, napaka-importante nun para maiwasan natin yung hindi pagkakaintindihan. Yun naman ang trabaho natin bilang isang entrepreneur. Susolusyonan natin yung mga bagay na yan para hindi hindi basta-basta lang umaalis o nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between dun sa ating mga empleyado. Kasi madalas talaga yan. Ako, ang dami ko ng tao, ang dami ko ng empleyado na, alam mo yun, magkakasama kami nung pandemic, talagang ano tawag nito, pinaglaban ko sila, sinuportahan ko sila nung pandemic. Pero nung time na sobrang dami na nung trabaho, alam mo yun, parang hindi mo expect na yung empleyado mo na yun ay may masasabing masama sa'yo. Napakasakit nun. Pero wala tayong magawa. Mali talaga natin dahil nga yung sistema natin hindi maayos. So, dapat talaga i-implement natin and then yun, huwag tayo susuko yung mga masasamang sinasabi sa atin or feedback ng ating mga empleyado, tanggapin natin ng maluwag o accept natin and then ayusin natin na minsan tama sila. Tama sila na wala sa ayos yung kumpanya. Totoo naman dahil wala tayong sistema. So, importante yun. Sa business, kailangan magkaroon ng sistema talaga. And then, communication lang, give and take lang. Kung meron silang suggestion, ayun, pakinggan mo. Pero, kailangan, at the end of the day, kung ano yung decision ng owner o yung CEO o sino man yung, ano dyan, yung managers man, dapat talaga yun yung sundin. And then, yun naman ang mga trabaho namin bilang entrepreneur, yung solusyonan yung mga problema. Kaya mas maganda kung open din kayong mga empleyado, sabihin sa amin kung ano yung mga hinain nyo, kung ano yung mga saan kayo nahirapan para masolusyonan. Walang ibang makakasolusyon o makakaayos niyan kundi kami mga may-ari. Hindi si kapitan, hindi si presidente, hindi kung sino man dyan. Kami na owner, kami yung may kakayahang ayusin yan pagdating dito sa loob ng kumpanya namin. Hindi yan maaayos ng kung sino man, kundi kami mismo. Kaya sabihin nyo, makipag-communicate kayo. Napaka-importante nun. Ayun, asahan natin yun. Siya nga pala, meron akong binubuong community ng mga subcon, on-calls, and then mga employees na rin. Doon sinishare natin, isishare ko rin yung mga process or procedure ng GNB Dynamics o kung paano mag-fabricate, paano mag-operate ng mga printer, about printing business. Ibabahagi natin doon. Kaya follow nyo community ng mga subcon. And then share nyo rin to sa ibang gustong mag-business ng printing. Hanggang dito na lang. See you on the next vlog. Mag-comment kayo doon para sagutin natin yung mga katanungan or mga suggestion nyo mas maganda. Hanggang sa muli, whatever it takes, just do it. Take more mistakes and learn and learn. The more we learn, ano nga yun? The more we learn, the more we earn. Yun.
Ah, thank you.